And by the way, ang buong G12 family, sa mga hindi po nakakaalam, ang Dulos po ay naka-umbrella po tayo sa G12 Global Missions. No, ang ginagawa po natin ay buong taon, meron po tayong nilalakaran na, paano ko ba sasabihin yon? Itong taon po na kasi na ito, ang lalakaran po ng Dulos at G12 family ay yung Go and Disciple the Nations. Yun po yun. No? Itong taon po na ito, doon po tayo magpo-focus, lahat po ng ating gagawin ay papunta po sa pagdi-disciple. Kaya ngayong umaga, yun po ang nilagay ko pong title, The Calling of the Church. Okay, sabihin mo nga, calling. Pag ikaw po ay Kristiyano, hindi ka lang po nagsisimba pag Sunday, ang tawag po sa atin ay church. Yun ang tawag sa atin, no? Iglesia. At ang calling po ng bawat isa po sa atin, tayo po yung church, amen? Tayo yon. Ang calling po natin bilang church dito sa Nabotas, Malabon, kung saan tayo inassign ng Lord, is to disciple the nations. Again, sabihin mo nga, disciple the nations. Yan po yung calling ng simbahan natin. Hindi po ako naniniwala na namatay si Jesus sa cross at binatawad ang ating kasalanan just for us to go to church every Sunday. Going to church every Sunday is good. Maganda po yun na tayo ay nagsisimba tuwing linggo. Pero hindi po yun ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay kailangang maghirap at mamatay sa cross. Ang talagang dahilan kung bakit po siya namatay sa cross at tayo po ay tinawag upang i-disciple ang nations. Ibig sabihin ng disciple, hindi ho yan komplikado. Huwag niyong gawing masyadong komplikado ang salita ng Diyos. Ang ibig sabihin po ay tuturuan lang natin ang mga tao na sumunod sa Diyos. Amen. At hindi nations, ibig sabihin, pupunta ka sa ibang bansa. Hindi po yun ang ibig sabihin ng nations. Ang ibig sabihin ng nations ay yung mga tao na hindi mo kapamilya. Yung mga kaklase mo, kaopisina mo, kapitbahay mo. Yan po ay nations, no? Group of people. Sabi po ni Jesus sa Matthew 28, verse 19, ang sabi po ng Panginoon, bago siya pumunta sa langit, ang sabi niya, therefore. Ang ibig sabihin po ng therefore, may mga sinabi siya nung una. Marami pong sinabi si Jesus nung una. At kaya po may salitang therefore. Ito po yung culmination ng lahat ng message ni Jesus. Nakikinig po ba kayo? Kaya pag nakita mo yung salitang therefore, basahin mo yung mga nauna. Ibig sabihin, lahat ng message po ni Jesus, ito po yung climax. Kung nagbabasa po kayo ng Bible at kayo po ay Christian, ito po yung sinasabi niya. Pagkatapos mo magbasa ng Bible, pagkatapos mo makinig ng salita ng Diyos, pagkatapos mo magsimba, pagkatapos mo magpray, ano po ang kahuli-hulihan? We go and make disciples of the nations. Yun ang dahilan ba't ka nagsisimba. Yun ang dahilan ba't ka nagpe-pray. Yun ang dahilan ba't ka nagbabasa ng Bible. Hindi para magsimba lang, hindi para magbasa lang ng Bible, hindi para mag-pray. Walang mangyayari kung puro prayer. Walang mangyayari kung puro simba. Ang sabi ng Panginoon, therefore, go and make disciples of all nations. Hindi lang po gusto ng Diyos na mabago ka. Hindi lang gusto ng Diyos na mabago pamilya mo. Ang kalooban ng Diyos ay mabago ang mga tao sa paligid natin. Alam nyo, sa Europe, dumating ang time. Kung nagbabasa po kayo at may konti kayo alam sa history, alam niyo ba na dumating ang time na ang buong Europe, yung Europe, na wala po talaga dyan ang mga Diyos-Diyosan. Yumaman sila. Umasenso ang mga bansa. Bakit? Alam niyo yung Europe, London, Germany, Switzerland, Norway, Spain, maraming bansa sa Europe. Alam niyo ba, dumating ang time, wala nang sumasamba doon sa Diyos-Diyosan. Walang sumasamba sa mga ribulto. Bakit? Na-disciple. Yun po ang nangyari sa Europe. Isang bansa na lang ang natira doon, yung Rome, which is the seat of Catholicism. Pero ang buong Europa, sa kanila nang galing ang Bible.
Alam niyo ba sa London ang galing ang Bible? Kasi nakadinig sila, na-disciple po sila. Kaya nga kailangan po nating tanungin ang sarili natin, ikaw ba ay totoong anak ng Diyos? Ang totoong anak ng Diyos ay nagdi-disciple ng nations. Ibig sabihin, yung kapitbahay mo, nation ang tawag sa Bible dyan. Yung kaklase mo, nation po yan. Yung kaopisina mo, ibig sabihin, hindi mo kalahi, hindi mo kapamilya. Pero inuutusan po tayo ng Panginoon na sabihin sa kanila kung ano ginagawa ng Diyos. Sabi ng Genesis chapter 12, basahin po natin ang sinabi ng Panginoon kay Abraham. Kaya nga naniniwala ako sa G12 eh. Kasi Genesis chapter 12, G12, parang, andiyan po. Parang may narinig ako, parang may gumanon. Pero totoo po yun. Dito nagsimula ang calling ng Panginoon sa bansa. Ano sabi ng Panginoon kay Abraham? Oy, Abraham, I will make you into a great nation. Pero una-muna diyan, umalis ka muna sa bayan mo, tama? Sa mga nagbabasa ng Bible, alam mo yan, right? Nagsimula po magsalita ang Diyos kay Abraham, hindi pa po siya Abraham, Abram pa lang ang pangalan niya. Ang sabi ng Panginoon, umalis ka dyan. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka alis ng Nabotas, ha? Hindi ka alis ng Malabon. Ang ibig sabihin lang ng Diyos, umalis ka sa comfort zone mo. Anong comfort zone? Puro hanap buhay. Di ba? Ang marami po sa inyo, kontento na lang kayong puro hanap buhay. Tapos magsisimba ng linggo. Yun lang ang buhay mo. Walang kakwenta-kwentang buhay yun. Ang sabi po ng Panginoon, umalis kayo dyan. Why? Because I want to make you into a great nation. Hindi lang ako. Dapat maraming mga tao na maging kamukha ko. Sino rito gusto mo maging kamukha ko? Lalo na yung mga pangit, right? Yung mga hindi tumawa, mababa IQ niyan. Okay? Gusto ng Panginoon, ikaw kapatid, maging nation. Hindi lang yung pamilya mo, ano apelyido mo? Santos, Fernandez, De La Cruz. Walang kwenta yun. Ang gusto ng Panginoon, mag-expand yung family mo as a nation. At kailangan muna umalis ka sa comfort zone mo. Puro aral, puro alaga ng anak, puro alaga ng asawa, puro hanap buhay, puro bayad ng Meralco. Wala ka na bang gagawin kundi magbayad lang ng utang? Hindi, may pinapagawa ang Diyos sa atin. Gusto ng Panginoon, umalis ka dyan sa iyong kinalalagyan, pangit man o maganda, because I want to make you into a great nation and I will bless you. Kaya maraming nagsisimba, hindi bless. Sa totoo, aminin mo na, simba ka ng simba, lagi kang walang pera. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang walang pera, linaw. Grabe, sa itsura pa lang, mukhang pera na problema niya. Yung iba naman, simba ng simba, love life ang problema. Grabe, love life, problema. Yung iba naman sa inyo, problema lang, pambayad ng kuryente. Lagi na lang yun. Pambayad sa eskwelahan, puro yun na lang. Ang sabi ng Panginoon, pag sumunod ka sa akin, Abraham, pag sumunod ka sa akin, ano man ang pangalan mo ngayong umaga, I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Kapatid, walang kwenta kung nagsisimba ka pero hindi ka blessing. Kung simba ka ng simba, hindi ka nagiging blessing. Hindi lumalawak yung influence mo. The nation is in the heart of God. Actually, I don't know kung naintindihan po ninyo, no? The nation is in the heart of God. Kaya nga sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Hindi sinabi ng Bible that God so loved you. Ang sabi, for God so loved the world, nations of the world, because the nations is in the heart of God. Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, dapat dala mo yung heart ng Diyos na may assignment ka doon, and that is to disciple the people around you. Kaya mapalad yung alam niyo yung mga nagpupunta ng, alam niyo yung OFWs natin, kung Christian yung mga OFWs na yan, hindi ho nagkataon na pumunta sila ng Saudi, pumunta sila ng Japan, pumunta sila ng Hong Kong. Hindi po para kumita ng pera yon. Pinadala talaga sila ng Diyos doon. Kung Christian ka, kasi pag hindi ka Christian,
Talagang puro ito na lang ang buhay mo. Puro ito na lang. Gumising, pera. Matulog, pera. 1 taon, puro pera. Grabe. 5 taon ka na sa abroad, puro pera pa rin ang iniisip mo. No, hindi yun ang dahilan. No? Kaya ka naging estudyante, kapatid, hindi nagkataon na ikaw ay estudyante ngayon sa high school or college. Hindi ka napunta dyan para magtapos at maging professional. No, you are there to disciple your classmates. To disciple your office mates. That's the calling of the church. Kung gusto mo magbago ang buhay mo, kung gusto mo lang magbago ang buhay mo. Sabi ng Psalm chapter 2, verse 8. Tingnan nyo to, ang ganda nitong verse na to. Ano sabi ng Diyos? Ask me. Humingi ka sa akin. Ang problema po sa marami kong kilalang born-again Christian, humihingi sila lagi pera, humihingi damit, humihingi pambayad, humihingi kagalingan. Of course, those things are not bad per se. Hindi masama yon. Hindi masamang humingi ng pera sa Diyos, ng hanap buhay, hindi masamang humingi ng blessing, hindi masama. Kaya lang kapatid, kailan ka humingi sa Diyos na, Lord, use me for the nations of the world? Ibang level ka na pag gano'n ang prayer mo. Alam mo, mapapansin ka na ng Diyos. Mapapansin ka na ng Diyos. Alam mo kung ba't di ka na napapansin ng Diyos? Eh, ang hinihingi mo lagi, Lord, bless me. Bless me. Bless me. Hindi ka na mapapansin talaga ng Diyos yan. Sino sa inyo, yung anak mo, walang ginawa kundi humingi ng pera? Diba? Kunyari, walang ginawa yung anak mo kundi pengin pera, pengin ito, pengin pambili nun. Of course, anak ka diba? Siyempre naman, anak. Walang problema yan. Pero magugulat ka sa anak mo kapag sinabi ng anak mo, Daddy, parang gusto kong makatulong sa kapwa. Ay, iba yun. Iba yun. Ibang level yun. Mapapansin ka ng tatay mo pag sinabi mong, Tay, parang gusto ko na sa birthday ko, magpakain tayo ng mahihirap, mag-share tayo ng gospel. Iba yun, tama? Kesa doon sa Tay, pengi nga pera. Tay, pengi nga nito. Tay, pengi ang pam-load ng cellphone. Ganto din sa Diyos eh. Kaya maraming born again, hirap na hirap ka na sa buhay kasi wala kang ginawa kundi humingi ng pangkain. Ano kaya? Humingi ka, katulad ng sinabi ng Panginoon, ask me for what? Ask me and I will make the nations your inheritance. Humihingi ka na ang mga tao ma-born again, ma-disciple. Ibang level yung mga ganyang Christian, mapapansin ka ng Diyos. Kasi kukunti lang po yung mga nasa loob ng simbahan, pero kukunti lang yung nagpe-pray na, Lord, gamitin mo ako sa nabotas. Maraming ma-born again sa kaklase ko, ma-born again ng mga kaopisina ko, ma-born again ng pamilya ko. Gamitin mo ako, Lord. Iba yun. Yun ang napapansin ng Diyos. Hindi yung hirap na hirap ka sa buhay. Lagi mo lang sinasabi, Panginoon, tulungan mo naman kami. Wala na kaming kapera-pera. Alam niyo, ang Diyos hindi nagbe-bless ng mga kawawa. Nagbe-bless siya ng kahanga-hanga. Pahangain mo naman ang Diyos. Kapatid, ano ang ginawa mo na humanga ang Diyos sa'yo? Wala eh, mukha kang kawawa lagi. Panginoon, wala po kami kapera-pera. Panginoon, puro Panginoon. Bandang huli, hindi na Panginoon yan. Pengi noon, pengi nito. Eh, ang sabi ng Bible, ask me, for what? For money? For food? No, for the nations. Ask me, and I will give the nations, the ends of the earth, your possession. Wow. Sabihin mo ka sa katabi mo, wow. Alam mo, may ways po. Merong pamamaraan ng Diyos to win and disciple the nations. Tandaan nyo na, tinawag po kayo ng Diyos na matay si Jesus sa cross. Hindi para humingi ng pera, hindi para lang magkaroon ka ng pagkain everyday, makatapos ka sa pag-aaral. Tandaan mo ang dahilan ba't namatay si Jesus sa cross? Because He loved the world that He gave His only Son. Tama? Hindi po sinabi na, for God so loved you so that you may have a car, so that you may have a career, so that you may have house and lot, that He gave His only Son. No.
Nasa isip ng Diyos, nasa puso ng Diyos, yung mga tao sa paligid natin, dito sa Bisaya, Navotas, Malabon, Mindanao, Luzon, to win the world for God. Ano yung ways ng Diyos? Alright? May pamamaraan po. Kung gusto nyo lang. Kasi kung gusto nyo ma-bless ngayon 2026, be involved in what God is doing. Kung gusto nyo mapagpala talaga kayo, puro cell group, wala namang ginagawa, puro cell group. Pero mo, cell group kayo ng cell group, hindi naman kayo lumalabas para i-win ang mga tao. Walang kwenta yung cell group na yan. Isara nyo na yan. Kung ako sa inyo, isasara ko na ang cell group na hindi nag-win ng nations and the world. Walang kwentang cell group yan. Hindi yan cell group. Hindi yan totoong cell group. Ang totoong cell group, yung sumusunod po sa Diyos na go and preach the gospel, disciple the nations. Puro prayer, wala na bang? Puro dasal, puro dasal. Kasi pagkatapos mo magdasal, dapat may gagawin. Pagkatapos mo mag-cell group, may gagawin. Hindi puro cell group, puro dasal, puro simba. Ang sabi ng Mark 16, chapter 15, verse 18, sabi ni Jesus po ito. Pakinggan po natin sabi ni Jesus. He said to them, sino yung them? Tayo yan, right? Hindi po yan para doon sa mga tao sa panahon lang niya. Kaya nga naisulat po yan at umabot yan sa panahon natin. Because the Word of God is for us and for the future generation. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, go into all the world and preach the gospel to all creation. Utos po yan sa lahat. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, pag ikaw ay papunta ng langit, habang hindi pa tayo pumupunta ng langit, yan po ang pinagagawa ng Diyos. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs, verse 17, kapag daw po kayo ay sumunod sa Panginoon, na ipangaral ang mabuting balita, meron daw mga palatandaan. Susundan po kayo. Sasamahan kayo ng Diyos. Ano daw po yun? In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people. And they will get well. Yan po ang sabi po ng Panginoong Jesus. Siya may sabi niya na, so, paano po natin i-apply ngayon sa panahon natin yan, mga tigadulos? Dahil inuutusan pala tayo ng Panginoon na humayo, no? Huwag kayong manatili sa simbahan. Humayo kayo. Huwag kayong manatiling hanap buhay, aral. Huwag, humayo kayo. Go and preach the gospel. Bakit? Ano po mangyayari pag sumunod tayo sa Diyos? Ano makikita natin? Number one, ito yung pamamaraan ng Diyos. Upang ang mga tao ay maligtas, makakilala kay Jesus. Ito po ang una. Number one, they will be delivered from demons. Meron po talagang mga demonyo. Naniniwala po ba kayo sa demonyo? Huwag kang titingin sa katabi mo, ha? Alright? Huwag kang titingin, magagalit yan. Alright? Ang una po nating makikita, kung magpapagamit ka sa Diyos, madideliver ang mga tao sa influence ng demonyo. Alam nyo, kapatid, pag walang kakwenta-kwenta ang buhay Kristiyano, pag nagsimba ka lang, wala talaga. Nakaka-board yan. Kaya alam nyo po ba, marami nang umalis dito sa simbahan, hindi dahil po meron tayong ginagawang kalokohan o tayo po ay masama ugali. Alam nyo ba, ba't umalis na sila dito? Napagod sa kasisimba. Napagod sa kasisimba. At alam mo, yan din ang mangyayari sa iyo isang araw. Pag ang ginawa mo, puro simba, puro hingi, hindi mo makikita na sasamahan ka ng Diyos. Hindi talaga. Kasi pag sinamahan ka ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos na yung mga tao na nasa influence ng alak, kasi demonyo po yan yung alak. Alam niyo ba yung paglalasing ay demonic? Yung panonood ng pornography ay demonic? Homosexuality, kabaklaan, katomboyan, that's demonic. Hindi po sakit yun. Hindi sakit. That's demonic activity. Alright? Yung mga lagi nag-aaway sa bahay,
Sino rito, lagi nag-aaway ang pamilya mo, nanay, tatay, kapatid sa kapatid. Lagi may sakit. Laging walang pera. Sinabi po ni Jesus yan. Kaya may demonyo. Ang demonyo, sabi po ni Jesus, ay nandito upang pumatay, magwasak at manira. Talagang hindi kayo iiwanan ng kahirapan. Lagi kang baon sa utang. Lagi talaga. Pagdating ng sweldo, ubos. Walang savings. Laging nanghihiram ng pera. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Yan ang problema, pera na naman yan. Tingnan mo yung mata niya, may peso sign. Lagi na lang, paano kaya magkakapira? Kaya alam niyo sa simbahan, ang daming vampira. Alam niyo sa simbahan, daming vampira. Bakit? Ano ang usapan? Meron ka vampira? Laging ganun usapan. Laging hirap sa buhay. Ano susunod na planeta sa Mars? Alam niyo ba, ano susunod na planeta sa Mars? Absent kasi ako nung tinuro yun. Alam niyo, ang kasunod ng Mars, matakot ka na pag meron nagsabi sa'yo, Mars, ano kasunod? Pautang nga. Sino rin? Ayan naman, di naman nakuha ng iba. Mababa kasi IQ eh. Sino sa'yo, pag yung kaibigan mong babae nagsabi sa'yo, Mars, ang kasunod niyan, hindi Jupiter, hindi Pluto. Mars, pautang nga. Bakit? Laging hirap na hirap sa buhay. Kagagawan po ng demonyo yan, maniwala po kayo sa akin. Ako, nabaon ako sa utang dahil sa, of course, nakiki-operate kasi ako sa demonyo. Hindi naman pwedeng mangyari kung hindi ako pumayag, di ba? Pumayag ako magsugal. Saan ba galing yung sugal? Di sa demonyo, pumayag ako Nagkahirap-hirap buhay ko. Naglasenggo ako. Saan ba galing yung paglalaseng? Di siyempre sa demonyo. Di ba? Yung gulo ng isip, yung pambababae, pagdadrugs, lahat po yan galing sa demonyo. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, Mark 16, basahin natin. Okay? In my name, they will drive out demons. Ang liwanag, no? Ang demonyo may dala po yung sexual immorality. Homosexuality is a demonic activity. May dala. Kaya si Magdalena, ano sabi ng Bible? Ilang demonyo pinanayas kay Magdalena? 7. Anong demonyo yun? Sexual immorality. Yung palipat-lipat ng pakikipag-sex. Yung hindi nasisiyahan sa asawa. Yung nakikipagtalik sa kapwa lalaki, kapwa babae, demonic po yun. Demonyo po talaga yun. Right? Sa maniwala, ayaw nyo maniwala, hindi ko problema yun. Problema mo na yun. Right? Yung nagda-drugs, yung nahulog ka sa shabu, nahulog ka sa sugal, sa alak, paninigarilyo, pagmumura, pagsisinungaling, pananakit ng kapwa, those things are demonic. Pero sabi ni Jesus, in my name, kaya exciting ang buhay Kristiyano. Kaya ako po, 35 taon na po akong born again Christian. Hanggang ngayon, grabe. Gustong-gusto ko yung laban na yan. Kasi ginagamit ako ng Diyos Kaya nga marami, hindi na magsisimba. Marami, hindi na magsisimba. Pero mo ba, tatagal ka ba naman? Simba ka, uwi, simba, uwi. Di ba? Kaya kita mo sa opisina mo, buryong na buryong ka na. Sa eskwelahan, sino rito, excited ka mag-aral? Di ba nakakatamad mag-aral? Kasi araw-araw, gigising ka umaga, wala naman nangyayari. Lesson, lecture, tapos ganito. Nakakatamad. Walang exciting sa loob ng campus. Kaya tamo, ang mga teenager, ano ginagawa para magkaroon ng excitement? Maninigarilyo, makipag-inuman, magpa-partyan, manonood ng pornography yan, para magkaroon ng excitement. Di ba? Kaya nag-eksperimento ka. Kasi wala ngang kwenta buhay mo Wala. O sige, hindi ka nga naninigarilyo, hindi ka nga umiinom, hindi ka naman nakikipag-sex sa hindi mo asawa. Ano ang ginawa mo? Nagsimba ka lang. Tatagal ka ba nun? 3 taon ka lang nga sa opisina, mabuburyong ka na, maghahanap ka na ng ibang trabaho Araw-araw? Araw-araw, 8:00 magpa-punch in ka, 5:00 magpa-punch out ka, araw-araw. Hindi ka mabuburyong. Mabuburyong ka doon. Katulad ng ginagawa ng marami. Panay simba, uwi, simba, uwi. Hindi ka tatagal. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ako magugulat kung isang araw hindi ka na magsisimba.
Pero kita mo, sabi ng Lord, gusto mong maging exciting ang buhay mo, magpalayas ka ng demonyo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lumayas ka na. Alright? Hindi ko alam kung, hindi niyo napansin si Jesus nung dumating dito sa lupa. Matthew pa lang, Matthew, Mark, Luke, and John. Ano mababasa? Ano mapapansin niyo sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Araw-araw, nagpapalayas ng demonyo si Jesus. Every day. Every day. Bakit po? Kasi for 400 years, walang propeta sa Israel. 400 years. Ang pinakahuling libro ng Bible sa Lumang Tipan ay Malakyas. At ang sabi ng Panginoon sa aklat na Malakyas, dahil ang Israel po ay sobrang tigas ng ulo. Ang tigas ng ulo ng bansang Israel. Ang sabi ng Panginoon sa propeta Malakyas, sabihin mo sa Israel, mula ngayon, hindi na sila makakadinig ng salita ng Diyos. 400 years. Ang tawag po namin doon na nag-aaral ng Bible ay silent years. 400 years, tahimik ang Israel. Walang propeta. Kaya nang dumating si John the Baptist, nagkakagulo sila. Nagkakagulo sila nang dumating si John the Baptist. Kasi for the first time in 400 years, may nangaral ulit ng salita ng Diyos. Kagulo sila. At ano nangyari? Ang daming demonyo. Grabe. Sobrang dami ng demonyo. Ganon din sa isang tahanan na walang salita ng Diyos. Bakit sa mga eskwelahan, maraming demonyo? Ama, alam niyo ba na mga eskwelahan ay teritoryo ni Satanas? Katingnan mo mga kabataan dyan. High school pa lang, naninigarilyo na, hindi na sila virgin, addict na sa pornography, umiinom na, nagda-drugs na. Sa loob ng campus yun, ha? Kasi walang salita ng Diyos sa loob ng eskwelahan. Kapag inalis mo ang salita ng Diyos, papasok ang demonyo. Bahala ka kung di ka naniniwala sa akin. Kaya kita mo ang bahay mo, ang natay mo, tatay mo, lagi nag-aaway. Wala kasing word of God eh. Tatay mo, naging lasenggo, naging babaero, naging adik ang kapatid mo. Bakit? Walang word. Pag walang word, ang demonyo talaga dyan, ako, pagpipistahan talaga kayo dyan. Kami ni Angie, nung hindi pa po kami born again, grabe. Parang ako si Manny Pacquiao, siya si Juan Manuel Marquez. Lagi na lang kaming parang dalawang Texas na, kakasaka, ganun kaming dalawa. Walang araw na hindi kami nag-aaway niyan. Kasi walang salita ng Diyos sa buhay namin eh. Pinagsasabong kami ng demonyo. Lasing ako lagi, sugal, sigarilyo, babae. Salamat dumating ang salita ng Diyos sa buhay ko. Nakalaya po ako. Ano sabi ng Panginoon? You will drive out demons. Alam mo, magiging exciting. Lalo kang gaganahang magsimba. Lalo kang gaganahang magsimba. Lalo kang gaganahang mag-cell group. Lalo kang gaganahang mag-evangelize. Lalo gaganahan ka. Bakit? Nakita mo mga nakakalaya ang mga tao sa drugs. Nakakalaya ang tao sa sexual immorality. Nakakalaya sa homosexuality. It's only by the word of God. Pangako ni Jesus yun. Hindi ako may sabi niya na. Hindi ako may sabi. Si Jesus po talaga. Tanungin ko kayo. Ako po, 35 years na akong born again eh. 35 taon na po akong nagpapagamit sa Diyos. Ilan na po ang mga na-born again dahil sa iyo? Ilan na? Ilan na nakakilala kay Jesus na bago ang buhay dahil sa iyo? Di ba simba ka ng simba? Simba ka ng simba. Meron na bang nabago ang buhay dahil sa iyo? Meron ka na bang nakitang nakalaya sa kapangyarihan ni Satanas dahil nagsisimba ka? Hindi ko alam. Ako po, libo na po for the glory of God. Hindi po ako nagyayabang. Bawal magyabang. Alright? Sa 35 taon, libong tao na po ang nakakilala sa Panginoon at nagbago ang buhay. Kasi totoo po yun eh. Totoo yung nababasa ninyo. Sa pangalan ni Jesus, lalayas ang mga demonyo sa buhay ng mga tao. Palakpakan nga po natin si Lord. Number 2, alright? Number 2, ito po ang nangyayari. Ikaw ay magsasalita ng mga bagong lengguwahe. Sa mga matagal ng born again,
ang naiintindihan natin yan, new tongues, yung alam mo yon, yung, di ba? Ako po, nagpa-practice ako niyan, yung Rabba Shandara. Pag nagpe-pray ako, hindi lang natin pina-practice dito sa church kasi baka magkagulo. Kasi nga, meron pong mga sinasabi sa Bible na pag nagsalita ka ng iba't ibang wika, dapat may nag-i-interpret. So, ako po, nag-i-speak in tongues ako every day sa aking prayer time. Pero hindi po yung speaking in tongues na yon ang ibig kong sabihin. Hindi yung Rabashanda, yung, hindi ba nakakadinig po kayo ng ganon? Hindi ganon. Ang ibig ko lang sabihin, sabi ng Panginoon, magbabago ang lumalabas sa bibig mo. Palamura dati, di ba? Sino rito palamura dati? Simba ka. Ngayon, mas lalo ka naging palamura. Tama? Sinungaling ka nung araw. Ako hindi ako marunong magsabi ng totoo. I'm a congenital liar. Ako po, nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko, sinungaling na po ako. Hindi ko kayang magsabi ng totoo. Napakasinungaling ko po. Yun ang lumalabas sa bibig ko. Noong 1989, isinuko ko po ang buhay ko kay Jesus. 35 years na po ako hindi nagsisinungaling by the grace of God, sa tulong ng Panginoon. 35 taon na po akong hindi nagmumura. 35 taon na ako hindi nagmumura. 35 taon na po hindi ako naninira ng kapwa ko. Hindi ko na ginagamit itong bibig ko sa kasamaan. 35 taon na po sa tulong po ng Panginoon kasi sabi niya pag naniwala ka sa Ebanghelyo, magsasalita ka ng ibang wika at magugulat ang tao sa iyo. Magugulat talaga sila. Ano nangyari? Alam mo kung ba't hindi naniniwala kapitbahay mo sa iyo kahit mag-imbita ka? Nanay mo, hindi mo madadala yung nanay mo. Tatay mo, kaklase mo, hindi mo madadala sa church yan. Bakit? Ang lumalabas sa bibig mo Biro mo, nag-iimbita ka sa church pero nagmumura ka. Biro mo, nag-iimbita ka sa church pero nagsisinungaling ka. Andiyan pa po ba kayo? Ang sabi ng Mark 16 verse 17, they will speak in new tongues. Again, hindi po yan yung Rabashanda babababaka, hindi po gano'n yan. Okay? Kaya nga po, sabi po ng Bible, mag-preach ka ng gospel and they will believe. Bakit? Kasi yung lumalabas sa bibig mo, yun ang totoo. Ang sabi po ni Haring Solomon sa aklat po ng Kawikaan, hindi pwedeng manggaling sa isang balon ang tubig na maalat at tubig na matamis. Isa lang. Hindi pwedeng lumalabas sa bibig mo dalawa. Sinungaling ka, tapos magpe-praise the Lord ka. Hindi pwede yun. Hindi talaga. Pero mo nagmumura ka, tapos nagsasabi kang praise God, amen, hallelujah. Hindi ubra. Sinabi po talaga ng Bible yun. Right? Kaya hindi ka magagamit ng Diyos. Kaya tamo, wala kang naisasama sa simbahan. Kasi walang nadidinig yung mga tao sa paligid mo na new language. New language. Ano ba yung new language? Tungkol kay Jesus. Marami nga akong kilala, mga hindi masabi pangalan ni Jesus. Sino rito, hindi mo masabi ang pangalan ni Jesus? Ama, hirap na hirap kang sabihin yun. Bakit? May problema ka talaga. Minsan may sinabi ako, may kinausap ako, sabi ko, oy, kapatid, parang hindi na kita nakikita sa church. Ilang linggo na. Sabi po nung member, hindi, pastor, huwag kang mag-alala. Kahit naman di po ako nagsisimba, hindi po ako nakakalimot doon sa nasa itaas. Sabi ko, sino nasa itaas? Sa second floor? Hindi niya masabi ang pangalan ni Jesus. Yung iba naman, Panginoon, puro Lord, Lord. Ay, alam mo, hindi ako nakakalimot kay Lord. Sino Lord mo? Baka gambling Lord. Baka naman drug Lord yan. Sino rito, hindi mo masabi sa bibig mo ang pangalan ni Jesus? Naku, malaki talaga problema mo. Totoo lang. Kaya tamo, hindi ka magagamit talaga ng Diyos Kasi sabi ng Bible, those who call upon the name of the Lord will be saved. Kasi pag talagang ligtas ka, wala kang problema na sabihin ang pangalan ni Jesus. Ikukwento mo yan sa nanay mo, sa tatay mo. Alam mo, best friend, binago ni Jesus ang buhay ko. Di ba? Walang problema. Ba't di mo masabi?
Baka hindi ka totoong sa langit papunta. May kwento sa Bible, ano? May kwento sa Bible, di ba? Nung hinuli po si Jesus, mababasa natin yan sa Luke chapter 22. Di ba, hinuli po si Jesus sa Garden of Gethsemane, no? May mga kasama po yung si Judas na mga sundalo, mga authorities, mga officers, mga matataas na mga leaders sa simbahan. Ang sabi, when Jesus' followers saw what was going to happen, they said, Lord, should we strike with our swords? Sabi po nila kay Jesus, Panginoon, gagamitin na ba namin yung mga tabak namin? Ano sabi po ng Panginoon? And ano sabi ng Bible? And one of them, si Pedro po ito, no? Si Pedro, tinaga niya po yung servant of the high priest. Yung kapitan. Tinaga po ni Pedro. Naputol po yung tenga niya, tanggal. But Jesus answered, no more of this. And he touched the man's ear and healed him. Ang ginawa po ng Panginoon, pinulot po yung tenga na natapyas, idinikit po ni Jesus. Naintindihan niyo po ba yung significance nun? Alam niyo, isa pa sa paborito kong yung kwento sa Bible. Bakit? Kasi dahil sa verse na yan, nakakapag-share po ako sa tao. Ano ba ibig sabihin nun? Kasi alam po ninyo, sa panahon ni Jesus, pag ikaw ay lumaban sa mga magistrates, captain of the guard, high priest, ay makukulong ka. Pero pag ginawan mo sila ng physical damage, ikaw ay hahatulan ng kamatayan. Kunwari, gumamit po kayo ng tabak. Laban sa isang leader na katulad po nito. Ang hatol po dyan ay death sentence. Papatayin po kayo. Alright? Yun ang hatol dyan. Bakit po idinikit ni Jesus ang tenga? Upang mawala ang lahat ng ebidensya laban kay Pedro. Kasi kung hindi dinikit ni Jesus yung tenga, malinaw ang ebidensya, lumaban ka sa isang mataas na opisyal, hahatulan ka ng kamatayan. In the same way, nung pumunta po si Jesus sa cross, binura niya lahat ang ebidensya ng ginawa kong kasalanan. Kaya sa halip na ako'y hatulan ng kamatayan, ako ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mo ba kayang ikwento yon? Hindi mo kayang ikwento na dahil kay Jesus, binura lahat ang kasalanan mo, hinugasan ng dugo ni Jesus. Hindi ka pupunta ng langit dahil nagsisimba ka. Hindi ka pupunta ng langit dahil ikaw ay mabait. Hindi ka pupunta ng langit dahil nagbabasa ka ng Bible. Pupunta ka ng langit dahil binura ng dugo ni Jesus ang lahat ng ebidensya ng ginawa mong kalokohan, kasamaan at kabalbalan. Yun. Yun kung bakit idinikit ni Jesus yung tenga. Kasi sigurado, itong Pedro na ito, death sentence ka. Kasi may ebidensya Pero nung dinikit niya, anong ebidensya? Wala na. Hindi na siya hahatulan ng kamatayan. In the same way, nung ako po ay pinatawad sa aking kasalanan, alam ko, may ipapagawa ang Diyos sa akin. Pwede ko nang sabihin sa maraming tao, mga kapatid, ako po ay isang taong bat-bat ng kasalanan, sapat-sapat na ebidensya para ako'y pumunta ng impyerno. Hindi ko kayang burahin yun. Kahit sino, hindi kayang burahin ang kasalanan na ginawa ko. Pero salamat sa Panginoon, namatay siya sa krus. At yung dugo niya, nung sinuko ko ang buhay ko kay Jesus, 1989, November, hinugasan ng Panginoon yung lahat ng ebidensya. Kaya nga sa kwento ng Bible, may isa pong lalaki pumasok sa kasalan. Sabi po nung may-ari, sino ka? Ba't ka nandito? Bakit hindi ka nakadamit pang kasal? Kasi madumi-damit niya Lumabas ka rito. Itapon niyang salbahe na yan. Bakit? Kasi hindi ka pwedeng sumama sa community of believers pag ang damit mo ay punong-puno ng kasalanan. Kaya makikita talaga Kaya meron magsasabi, Panginoon, papasukin mo po kami. Sino kayo? Nagsimba po kami. Nangaral pa nga po kami. Nagpalayas pa nga po kami ng demonyo. Ay, hindi ko kayo kilala. Kasi, ang dumi mo. Kasi ang makakapagpalinis lang sa atin ay ang dugo ni Jesus. Walang iba. Kahit magsimba ka pa, kahit magbasa ka pa ng Bible, hindi matatanggal yung marumi mong damit.
Hindi talaga. Ang Panginoon lang ang nagpaputi sa marumi mong buhay. At ang katumbas nun ay ang dugo niya. Buhay ni Jesus. Hindi po pangkaraniwan. Hindi mo makukuha sa pasimba-simba lang. Grabe. Ano yun? Hindi nga. Sige nga. Mag-uusap nga tayo. Sa palagay mo, pumunta ka lang ng simbahan? Pupunta ka na ng langit? Di sana hindi na pumunta ng cross si Jesus. Kaya mo pala na pumunta ng langit kung magsisimba ka lang. Kaya mo palang pumunta ng langit kung magbibigay ka lang ng ikapu. Kaya mo pala na pumunta ng langit kung pipigilin mo lang ang bibig mo para wag kang magmura, para wag kang magkasala. Kaya mo pala. Bakit namatay pa si Jesus sa cross? Kasi alam ng Diyos, wala kang pwedeng gawin para pumunta ng langit. Wala. Wala talaga. Lahat ng gawin mo, kapos. Kapos talaga. Hindi ka aabot sa langit. Kaya ka lang aabot sa langit kasi merong anak ng Diyos na pumunta sa lupa, binigay ang kanyang buhay, namatay sa krus, at ang sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi na po parusahan, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang purpose doon. Yun ang purpose doon. Alright? At magsisimula ka ng magsalita. Kaya ang sabi sa iyo, go and preach the gospel. Kaya may problema ako sa mga tigadulos na hindi makapagsalita tungkol kay Jesus. May problema talaga ako sa iyo, Brad. Sister, naku, may problema talaga ako sa iyo. Baka papunta kang impyerno. Kahit nandito ka tuwing linggo, impyerno talaga punta mo. Kaya siguraduhin mo, ang isang ebidensya na papunta ka ng langit dahil na-recognize mo ang ginawang sakripisyo ni Jesus para sa iyo. At ngayon, inuutusan ako. At kahit ano sabihin niya, gagawin ko yan, Lord. Just imagine, nangailangan ka ng kidney. Binigay ko na ito example. Mga ilang linggo nakakaraan. Binigay ko na po ito example, uulitin ko lang. Nangailangan ka ng kidney. Kasi mamamatay ka pag hindi napalitan ng kidney mo. Merong isang tao, binigay ang kidney sa iyo. Nabuhay ka ngayon. Sa palagay mo, hindi mo susundin yung nga sinasabi ng taong nagbigay sa iyo ng kidney. Malamang sundin mo. Bakit? Nadugtungan ang buhay mo dahil sa Kanya. Si Jesus, hindi lang kidney binigay sa iyo. Ang ibinigay sa iyo ni Jesus ay buong buhay, bagong buhay, at kahit pang walang hanggang buhay. Tapos, sasabihin mo, magsisimba lang ako. Okay na ako dito. Ayoko ng mga preach the gospel na yan. Naku, kapatid, kinakabahan ako sa iyo. Baka hindi ka tagalangit talaga. Baka hindi mo naintindihan kung ano ginawa ni Jesus para sa iyo. Baka hindi mo naintindihan kung bakit siya umalis ng langit, pumunta ng lupa, nagkatawang tao, nagtiis sa katawan ng isang kapangkaraniwang tao na nagugutom, nasasaktan, nalulungkot, hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Hindi mo naintindihan yun, no? Hindi mo talaga naintindihan. Pumunta siya sa krus, namatay. Para saan? Para magsimba? Hindi mo naman kailangan mamatay ni Jesus para magsimba ka lang. Gumising ka lang ng maaga paglinggo, makapagsimba ka na . Pero sa impyerno pa rin punta mo. Pero pag nakita mo yun, nagliwanag ang isip mo at nanampalataya ka, Panginoon, salamat po, binigay mo ang buhay mo para sa akin. Ano gusto mong gawin ko? Di ba ganun yun? Di ba dapat ganun yun? Panginoon, binigyan mo ako ng bagong buhay. Papunta na sana ako sa impyerno, pero salamat po, pumunta ka sa krus para hindi ako pumunta sa kamatayan. Ano gusto mong gawin ko? Isa lang sasabihin sa ng Lord, you go and preach the gospel. You seek first my kingdom. Unahin mo muna ang kaharian ko. Total, naniniwala ka pala na ibinigay ko ang buhay ko para sa iyo. O ito ang gusto kong gawin ngayon. Ano ginawa nyo? Nagsimba. Nagsimba. Nagsimba pa ulit. Nagsimba pa ulit. Kaya isang araw, titigil ka na magsimba. Number 3, ano po yung pangatlo? Alam nyo, para maniwala ang mga tao sa atin, ang sabi po ng Bible, ano sabi ng Bible? Hawakan mo raw yung ahas at hindi ka masasaktan.
Ito medyo iba po itong ano na to, no? Papaliwanag ko lang po. Ang sabi ng Mark 16 verse 18, they will pick up snakes with their hands. Hahawakan mo raw yung ahas ng kamay mo. Teka muna. Bago po kayo magpadalos-dalos, baka mamaya pag-uwi, maghanap ka ng ahas. Tingnan ko nga, sabi ni pastor, hawak daw kami ng ahas eh. Teka, hindi po yun ang ibig sabihin yan. Sino po ang naaalala nyo? Sino naaalala nyo na humawak ng ahas na inutusan ng Diyos? Sa Bible, sino? Ako, yan ang nga ba sinasabi ko? Hindi kasi kayo nagbabasa ng Bible eh. Si Moses, tama. Ako, nagpustahan pa yung dalawa. Oh. Sino nanalo? Nagpustahan, no? Si Moses, tama. Balikan natin yung verse sa Exodus chapter 4. Inuutusan po ng Diyos si Moses, Moses, punta ka sa Egypt, yung aking bayan, nahihirapan na. Iligtas mo sila. Ipapadala kita. Sabi ni Moses, ayoko po, Lord. Hindi ako marunong magsalita. Tsaka kita mo naman, yung paraon, grabe, makapangyarihan yan eh. Presidente yung hari na yan. Papatayin ako nun, Lord. Ano sabi po ng Panginoon? Sa verse 3, the Lord said, ano ba yung nakita mo? May hawak na tungkod si Moses, tama? Ano hawak mo? Walang tungkod dito eh, alright? Sino ba may tungkod dyan? Wala. Okay lang. Ano sabi ng Panginoon? Ihagis mo yung tungkod mo sa lupa. Throw it to the ground. Okay? Moses, sumunod si Moses. At yung tungkod, ano nangyari? Naging ahas. Tama? Yan lang po yan eh. Old Testament and New Testament. Kasi ang nakikipag-usap kay Moses doon sa burning bush, si Jesus din yun. At ito naman, siya talaga na sa katawang tao. Okay? Naintindihan niyo po ba ako? Di ba burning bush yun? Burning bush. Yung puno na nag-aapoy pero hindi natutupok. Nagsasalita ang Diyos, nakipag-usap si Moses. Right? Tama? Tama po ba yun? Right. Ngayon, yung Diyos na nagsasalita kay Moses, nagkatawang tao, si Jesus. Pareho sila ang sinasabi. Hahawakan mo yung ahas at hindi ka masasaktan. Ano sabi ng Panginoon kay Moses? Verse 4, reach out your hand and take it by the tail. Huwag kang matakot, Moses. Hawakan mo yung ahas sa buntot. So Moses reached out and took hold of the snake and it turned back into a staff in his hand. Naging harmless na rod. What's the point? Ano ibig sabihin ito? Mga kapatid, sinasama po ng Diyos sa panahong ito yung pagmi-minister sa mga nakaupo sa gobyerno. Hindi ho totoo na hindi kayo pwedeng makialam sa politics. Alright? Hindi totoo yan. Kapag hindi po tayo sumali sa politics, ang demonyo ang maglalagay ng mga mayor, mga senador, mga congressmen. Katingnan nyo nangyayari ngayon sa bansa. Kasi hindi po tayo nag-disciple, natakot tayo mag-preach ng gospel sa mga campuses and universities. Kaya yung mga estudyante ngayon, nag-graduate ng college, yan ang magiging mga chairman ng barangay, yan ang magiging konsehal. Yung iba magiging mayor, yung iba magiging congressman. Pero dahil hindi natin sinunod ang sinabi ni Lord na preach the gospel, disciple them, magiging ahas yung mga yan. Oo, magiging ahas yan. Alam niyo ba ang tawag sa Malacanang? Hindi po ako nagsabi nito ha. Okay, makinig po kayo mabuti ha. Ang tawag sa Malacanang, matagal na panahon na po ito. Ang tawag dyan ay snake pit. Ang Malacanang daw po ay lugar ng ahas. Kasi nga po, nandyan yung mga makamandag na mga tao. Nandyan yung mga tao na kalaban ng Diyos. At inuutusan po tayo ng Panginoon na hawakan sila. Hindi ibig sabihin murahin. Huwag niyo murahin si Presidente. Huwag niyo ring murahin si Vice President. Ang ginagawa po natin, pinagpe-pray natin sila. Right? At hanggang may pagkakataon, kung pwede kayo sumali sa politics. Mga bata, tumakbo ngayon sa sangguniang kabataan. Kung kayo po ay may takot sa Diyos. Kasi ngayon po, ang mga SK pa lang magnanakaw na. Oo, SK pa lang magnanakaw na yan. Kasi tinuruan na yan ng mga konsehal eh. Tinuruan na po ni Mayor yan. Kasi mga ahas po yan. So, inuutusan po tayo ng Diyos na yung mga batang yan hanggang maaga,
i-disciple na, i-preach ng gospel. Hindi po tayo tinuturuan na lumaban na, huwag niyo mumurahin si Mayor, pag-pray niyo si Mayor. At kung may pagkakataon, mag-preach ka ng gospel kay Mayor, kay konsehal, kay kapitan. Kasi sila po yung mga ahas. Hindi lahat ha. Baka naman paglabas ko, mabugbog ako rito ha. Wala akong sinasabi ha. Kung sinong mayor yan. Okay? At tingnan nyo ngayon ang bansa. Ba't tayo nagkakahirap-hirap? Grabe, Diyos ko po. Ewan ko. Hindi ko alam kung okay lang sa inyo nangyayari po sa ating Congress, sa ating Senate. Ultimo to the barangay level hanggang sangguniang kabataan ha. Kaya kung pwede, kung meron dito sa inyo, meron pong eleksyon ng SK sa November, tumakbo po kayo kung kayo wala pang 80 anyos. Pag-cremate na yun. Okay. Mga kabataan, ang dulos. Kung mahal nyo ang Diyos, dapat mahal mo rin ang bayan. Hindi totoong mahal mo ang Diyos pag hindi mo mahal ang bayan. Hindi totoo yun. Si Jesus nga umiyak para sa Jerusalem. Naawa po ang Panginoon sa Jerusalem. Umiyak po siya dahil alam niya masisira ang bayan ng Jerusalem kasi tinanggihan siya eh. Di ba? Tinanggihan ng Jerusalem si Jesus. Ano nangyari? Wasak ang Israel. Wasak. Kasi tinanggihan nila ang Diyos. Kapatid, ito na naman, eleksyon, magbebenta na naman kayo ng boto. Di ba? Pero mo, Christian ka, nagbebenta ka ng boto. Wala kang karapatan na magreklamo kung ninanakawan ka. Ako may karapatan ako magreklamo kasi nagpe-pray ako para sa Pilipinas. Mahal ko kasi ang bayan ko. Kaya kung may maniniwala sa akin, tumakbo ka sa SK, tumakbo kang konsehal. Kung kaya mo tumakbo ng mayor, tumakbo ka. Hindi ko sinabing mananalo ka, tatakbo ka lang. Lalo sa nabotas, imposible kang manalo ron. Pero kapatid, sa Diyos walang imposible. Amen? Magsimula ka doon sa bata. Kung meron ditong 18 years old, lumapit kayo sa akin. Papasok ko pangalan nyo para kayo makatakbo sa SK. Para at least ang mga SK man lang, may mga bata dyan na nagsisimba pag linggo. Grabe ang mga SK. Grabe ang mga konsehal. Magsisimba yan, mangungumunyon pa yan. Tapos pagdating sa plenaryo, magnanakaw lang mga yan. Totoo ba o hindi? Kapag hindi ka naniniwala doon, baka pinanganak ka sa kuweba. Grabe, kawawa ang Pilipinas. Hirap na po tayo ngayon. Dahil sa mga ahas. Pero ang sabi po ng Panginoon, sino ba nilabanan ni Moses? Yung Pharaoh. Government. Dahil sa loob ng Egypt, maraming Diyos-Diyosan, sexual immorality. Kasi immoral yung hari. Kaya inutusan po si Moses na yung ahas, yung po yung paraon. Huwag kang matakot dyan sa paraon, hindi ka masasaktan yan. Sasamahan kita. Nandiyan pa po ba kayo? Okay, alis na po ako doon. Baka mamaya, sabihin niyo pa, yung pastor namin, tinuturuan kami magrevolusyon. Hindi po. Wala po ako sinasabi. Sabi ko, mag-pray tayo, mag-preach tayo ng gospel sa barangay, mag-preach tayo ng gospel sa city hall, mag-preach tayo ng gospel kung may pagkakataon kay mayor, kay vice mayor. Amen? Amen po ba? And then panghuli. Right? Ba't nawala yung ano ko dito, yung video dito? Nawala dito sa harap ko. Okay. Panghuli po. Ito yung importante. Magpapagaling po ang Diyos ng sakit sa pamamagitan mo. Alam niyo, kung gusto niyo maging exciting ang ministry, magpagamit ka to heal the sick. Itong kamay po na ito, kaya po ito ipinako ni Jesus sa cross para hindi mo na ito gamitin sa kawalangyaan. Hindi mo ito para ihawak sa sigarilyo. Itong kamay na ito, hindi para ihawak mo ng alak. Hindi ito para ihawak ng shabu. Alright? Hindi mo ginagamit ng kamay na ito para nakumita ng pera. Puro hanap buhay ka, puro hanap buhay. Ang ginagamit mo sa kamay mo, puro ballpen, puro aral-aral. Hindi. Itong kamay po na ito, pinalaya na para magamit ng Diyos na ang mga may sakit ay gumaling.
Huwag mong problemahin kung gagaling o hindi. Ang problema mo, sumunod ka muna sa Diyos. Kasi may mga natatakot. Tama? Alam niyo yung iba, Pastor, paano kung hindi gumaling? Sabi ko, paano naman kung gumaling? Natakot sila. Alam niyo ako, marami na pong tao na gumaling nung nag-pray po ako. Meron po kaming pangyayari ni Pastora, nagpupunta kami sa may malayong lugar po na binibisita namin, nagtayo po ako ng church doon. Ang daming may sakit, ang daming may demonyo. Meron po doon na isang babae, isang buwan na siya hindi umiihi. Siyempre, walang pera, no? Walang panggastos, ayaw pumunta ospital, tinitiis na lang yung sakit niya. Ang laki-laki na ng tiyan niya dahil hindi nga siya naihi, 1 month na eh. Something is wrong with the gallbladder or maybe kidney. Nung mag-pray po ako, grabe lumabas talaga. Parang undoy, bumaha. Lumabas talaga sa harapan ko. Na born again po buong pamilya. Na born again na buong pamilya. May isang bata, sige po, 9 years old na bata, may cancer siya sa lalamunan. Umiinom siya ng tubig, kutsara na lang. Hindi na niya kaya lumunok, hindi na siya kumakain. Payat na siya. 9 years old na babae. Dumaan kami sa bahay niya, papauwi na ako ng Maynila noon. Nag-pray ko muna yung bata, umalis na ako. Hindi ko alam, pag alis ko mga gabi, yung bata sumuka ng karne na bulok. At yung batang yun, 9 years old, ngayon nga may asawa na kasi year 2002, 23 years ago. So, tuwan-tuwa yung pamilya, na born again po yung buong barangay doon. Grabe talaga. Alam mo, paano ka titigil maglingkod sa Diyos kung nakikita mong makapangyarihan ng Diyos? Kaya marami, tamad maglingkod, wala kang nakikita eh. Lalo na, alam mo, yung cell group nyo. Pero mo cell group mo, paano lalago yan kung walang gumagaling? Pero mo yung cell group mo, nag-pray ka sa mesipon, natrangkaso? Patay tayo dyan. Pero nag-pray ka ng tagyawat, naging pigsa. Baliktad ang nangyayari. Kaya po ako naging pastor kasi 1993, may nakiusap sa akin, baka pwedeng pag-pray daw yung kaibigan niya kasi puputulin yung bituka sa Tondo. Kasi may nakita po sa laboratory, tapos hindi na siya makadumi, meron na siyang problema sa bowel movement. Kaya pala yung bituka niya, ngayon matigas na, cancer. So kailangan putulin na, nag-laboratory, in-x-ray, ultrasound. Bago operahan, nagpunta ako sa bahay po niya. Pinag-pray ko po yung babae, si Julie, ang pangalan, Sister Julie. Tapos pumunta na siya ng ospital para i-prepare na yung operation. Siyempre, bago i-opera, balik muna doon sa confirmatory test, in-x-ray ulit. Nawala yung bukol. Kilala ni Evelyn niya, di ba? Kilala mo, Evelyn? Teka, nabotas yun, nakapag-asawa sa Tondo. Nawala, nagulat yung mga doktor. Ano nangyari sa bukol? Ba't nawala? So, madaling salita, hindi po natuloy ang operasyon. Sabi niya sa akin, Pastor, Brad, hindi pa ako pastor na. Sabi sa akin, Brad, pwede ba tayo mag-Bible study sa bahay namin? Opo, sabi kasi, 5 tao, naging 8, naging 10, naging 15, kasi may gumagaling. Yung mga may cancer, gumagaling doon. Dumami ng dumami. Nasa Spain kami, last year, ni Pastor Angie, may umaten ng church, nakiusap lang yung magsisimba dahil ayaw na siyang payagan ng kanyang employer dahil nga malaki butas ng puso niya, malaki. Kita na sa lahat ng x-ray, lahat ng lab, naka-ready na. Nakiusap lang siya sa employer niya na magsisimba lang ako. Nataon, nandun kami. Tinag-pray namin ni Angie. Tapos punta na siya ospital. Kasi yung babae po na yon 3 times, 4 times a week, nagko-collapse na po siya. Wala na, itim na, tumitigil na ang puso, nare-revive na lang. So, talagang kailangan ng operasyon kasi ang laki ng butas. Parang piso. Pagkagaling sa church, pumunta na ospital, ang gulat yung doktor, ba't nawala ang butas ng puso? Ang edad niya ay mga 35 years old yung babae. Tapos ayaw maniwala ng doktor tsaka ng employer niya.
Kasi siyempre, pananagutan siya ng employer pag may nangyari. No? Dinala sa isang ospital na mas mahal. Inulit ang test. Wala po talagang butas. Ayaw pa rin nilang maniwala kasi dala-dala nila yung mga results. Kitang-kita na po doon, may butas, kailangan ng immediate operation. Pumunta sa pangatlong ospital, talagang wala po, wala talaga. Alam niyo, paano ka tatamaring maglingkod niyan? Nakakatamad maglingkod pag walang ganyan. Kaya tingnan mo yung katabi mo, tamad na tamad na. Di ba? Sa isang linggo nga, baka hindi na mag-church yan. Talagang ganun. Wala ka nakikita Pag sinamahan ka ng Diyos, alam nga namang hindi ka ganahan na magbahay-bahay, di ba? Huwag lang kayo magpe-pray sa sementeryo, baka bumangon ng mga patay. Alright? Pag may alam kayo, may sakit, puntahan nyo, pag-pray nyo, pumunta kayo sa ospital, mag-pray kayo sa kakilala nyo. Ako pa, nagpupunta sa ospital, yung kakilala ko, pag-pray ko, tapos nakikita naman nakahiga, pwede po ba ako rin, pag-pray nyo? Alam nyo, gusto nila ipag-pray sila ang problema, gusto mo na lang magsimba. Magsisimba ka na lang. Ano nangyayari sa'yo sa loob ng simbahan? Wala. Actually, ang mga miracle, hindi sa loob ng simbahan nangyayari, sa labas. Nadinig niyo po ba? Ang totoong himala, hindi dito nangyayari. Sa labas. Nandoon ang mga taong hirap na sa buhay, walang kapera-pera, walang pambayad sa gamot, grabe ang ospital, ang haba ng pila, pero si Jesus talaga ang solusyon. Kaya lang, ayaw mo tama? Gusto ko lang magsimba. Kaya kita mo buhay mo, walang nangyayari. Kaya walang nangyayari sa buhay ng mga born-again Christian. Kasi inuutusan tayo, lay hands on the sick. Deliver demons, deliver them from demons. Speak in new tongues. Nandiyan pa po ba kayo? Pwede ba tumayo tayong lahat? Ang sabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Tingnan niyo po itong huling verse na babasahin natin. If my people, sino yung my people? Kayo. Lahat ng anak ng Diyos. Yung papunta ng langit, yan po ibig sabihin ng people. If my people, mga papunta ng langit, who are called by my name, tinawag tayo sa pangalan ni Jesus, will humble themselves. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Ibaba mo ang sarili mo sa harap ng Diyos and pray and seek my face. Seryosohin niyo ang Diyos. Huwag kayong magloko-loko. Simba-simba ka, tapos magnanakaw. Simba-simba ka, tapos magmumura ka. Simba-simba ka, tapos mambababae ka, magdadrugs ka, makikipag-sex ka sa hindi mo asawa. Yun ang ibig sabihin yan, na turn from their wicked ways and seek the face of God. Seryosohin ninyo. Ano gagawin ng Diyos? I will hear from heaven. Kaya pala ang langit, sarado. Sarado. Sarado langit. Ang nagbubukas lang sa langit ay kapag tayo ay nagpakumbaba sa harap ng Diyos, nanalangin ng totoo, hinanap ang mukha ng Diyos, namuhay ng may kabanalan, takot kang magkasala, gusto mo mapasaya ang Diyos, ang sabi, bubuksan ko ang langit, I will hear from heaven. And I will forgive their sin and heal their land. Papagalingin ang sakit. Aalisin kayo sa hirap. Aalisin kayo. Hindi makakapasok ang demonyo sa bahay nyo. Hindi mahahawakan ng demonyo ang pera mo. Kasi ang pera nyo, walang proteksyon. Walang proteksyon ang pera nyo Kaya kahit anong oras pwedeng kunin ng demonyo yan kasi magnanakaw siya. He came to steal. Nanakawan kayo ng pera, kaya lagi kayo walang pera Pero ang sabi ng Panginoon, lapit kayo sa akin, tumalikod kayo sa inyong kasalanan. Huwag kayong gagawa ng mga bagay na ayoko, sabi ng Panginoon. Seryosohin nyo ang aking salita. Papatawarin daw po tayo sa ating kasalanan. Alam nyo ba, na karamihan ng kahirapan, karamihan ng karamdaman, karamihan ng kaguluhan mo ay dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Pero pag hinugasan ka ng dugo ni Jesus, papatawarin ka, at hindi ka lang patatawarin
pagagalingin ka pa. Let us pray. Taas natin ang kamay natin sa Lord. Panginoon, sabihin mo nga, sumabay ka nga sa akin, sabihin mo, Panginoong Jesus, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Naniniwala po ako na tinatawag mo po ako sa mataas na layunin ng buhay. Panginoong Jesus, gamitin mo ang aking bibig. Gamitin mo ang aking mata na makita ko ang mga taong naghihirap at makuha ko ang puso mo, yung kahabagan. Gamitin mo ang aking bibig na magsasalita na ako ng bagong wika. Tulungan mo ako na umalis sa masamang pananalita. Panginoong Jesus, gamitin mo ang aking kamay. Dahil itong kamay na ito ay banal na kamay na upang sino mang ipanalangin ko, gagaling sa karamdaman. Anumang negosyo na umpisahan ng aking kamay ay uunlad. Aalis ako sa kahirapan. Aalis ako sa pagkakapusan ng pera. Dahil gagamitin mo ako. Pagpapalain mo ako. At mapagpapala ang mga tao sa aking paligid. Lahat ng ito ay para sa iyong kapurihan, para sa iyong dakilang pangalan. Salamat, salamat, salamat. In Jesus' name. Amen. God bless you po.